Diyos, siya po ay inihanda na ng kanyang mga magulang para maglingkod sa kanya. Sabi pa niya, hindi pa gano'n, hindi lang gano'n. Sabi niya gano'n, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Na pagka ginamit po niya of the tribe of Benjamin, sabi niya, ako'y galing sa lipi ni Benjamin. Listen, pinagmamalaki ito ng pagka ikaw ay lipi ni Benjamin, talagang dapat mo itong pagmalaki. Out of the 12 tribes, okay, lahat ng ginamit ng Diyos na mga great leader ng Israel ay galing sa tribe ni Benjamin. Okay? So, gusto ko maunawaan po natin dito mga kapatid, okay, na talagang dapat, kaya sabi ni gano'n, imagine, 12 yung lipi na yan, pero I came from the tribe of Benjamin. Okay? People whom God used mightily. Talagang mga God-fearing clan. Yan po ang, ang lipi ni tribe ni Benjamin. Ang sabi niya gano'n, I'm a Hebrew of Hebrews. Okay? Purong Hebrew siya. Okay? Hindi lang po yun, sabi niya gano'n, with regards of the law, pagdating naman sa pagsunod sa kautusan ng salita ng Diyos, sabi niya gano'n, I want to tell you that I am a Pharisee. Meaning to say, nag-aral ako ng theology. Okay? Pinag-aralan ko yan ng mahabang panahon to become a Pharisee during that time. You're like saying, I am a lawyer. Sapagkat ang law ng Biblia, ang kanilang pinag-aaralan. Hanggang ngayon po, ang law ng Biblia, ang still existing na law sa Israel if you go there. In Israel. Kaya to become a Pharisee is like to become a lawyer sa panahon natin ngayon. At siya po, ang kanyang professor, ay walang iba kung hindi isa sa ginagalang at pinakamagaling na tawag dito na senador during that time. Walang iba kung hindi si Gamaliel. Siya po ang number 1 student ni Gamaliel na parte ng Sanhedrin during that time. Na gusto kong isipin po ninyo mga kapatid ko, sabi niya ganon, ito yung bagay na meron ako. This is the reason why I existed. Pagdating sa pagkakilala sa Diyos, walang pwede makapantay sa akin. At pagdating naman sa pagiging masabi natin yung talagang pagiging deboto, dumating tayo dyan. Sa pagiging mainit sa pagsunod ng salita ng Diyos, tingnan po niyo sabi niya ganon. As for zeal, sa pagiging masigasig. Okay? As for zeal, tingnan po yung sabi niya, persecuting the church. Ano? Ganon katindi. Dahil ang alam niya noon, ang mga Kristiyano, kalaban yan. Ang akala niya, yan yung mga, tawag dito, yung mga tagasunod ni Kristo, mga follower ni Kristo. Akala niya, yan ang mga kulto. Yan yung mga, tawag dito, mga inconsistent sa teaching ng Old Testament. Kaya ang ginawa niya rito, dahil ako isang Pharisee, walang nakagawang ibang Pharisee na ginawa ko. Pinapatay ko ang lahat ng mga kulto during that time. Are you here? Walang pwedeng pumantay pagdating sa life of righteousness. Sapagat ang mga Pharisees, they are living under the law. And sabi niya gano'n, maraming Pharisees dyan, pero walang pumantay sa akin. But now, balikan natin verse 7. Sabi niya, I consider all those profitable things what? Sabi niya gano'n, it's a loss. Nung dati, nung hindi ako nakakilala kay Kristo, all of these things, kumbaga, kung meron po rito mga accountant o marunong kayo ng konting bookkeeping, okay, meron tayong tinatawag na, yung, ito ilalagay ko ito sa profit, at saka ito naman meron kayo tinatawag na profit and, anong tawag doon? Debit credit. Hindi debit credit, profit at saka liabilities. Okay? The profit and the, dati, ito'y nandito sa column ng profit ko. Pero ngayong nakakilala na ako sa Panginoon, I put all of these profitable things in my liabilities. It's a loss. It's already lost. Hindi na itong mga bagay na pinuporso ng aking buhay. Are you here? Amen. Okay? Importante ito, of course. Pero gusto kong maunawaan ninyo na ang focus ng buhay ko ngayon ay si Kristo because I'm devoted to Him. Importante ito, of course. Pero, if you will put these things in the level of my Jesus Christ, these things, I consider it, sabi niya ganon, rubbish.
Mamaya, sabi niya ganon. I consider all these things rubbish. Alam po ninyo yung word na loss na yan? Yung loss na yan? Alam po ninyo kung ano yung word na yan? Ang word na loss po niya sa Greek word, yung ginamit mismong Greek word dito ni Pablo, ang ibig po sabihin niyan, zemia. Ang zemia po, mga kapatid, yan po ay isinisigaw, pakinggan niyo mabuti, isinisigaw yan ng kapitan ng barko o ng sino mang tao na inatasan ng kapitan para wag bumaligtad ang isang barko na nasa gitna ng malaking unos. Pagka sinabi niya sumigaw sila ng zemia, yung ano na yan, ibig sabihin niyan, ibato nyo na lahat ng mga gamit nyo sa dagat upang gumaan ang ating mga gamit. Sapagkat gaano man ka-importante yung mga bagahe nyo na yan, mas importante ang buhay nyo. Kaya you consider all of those things lost already just for the sake ng buhay nating lahat. Tayong lahat ay maligtas. And yung word na yan na zemia ay ganun. It's already a loss for the sake of something better. Kaya ginamit ito ni Pablo ngayon na sabi niya, those things are zemia. Okay? Why? Sapagkat si Kristo ang nagmagsasalba sa akin sa totoong buhay na mayroon ako na hinahanap ng aking sarili, na kailangan ko. Oo, importante ang kayamanan. Oo, importante ang mga bagay na tinatangkili ko ngayon. Importante may mga alahas ako, may mga ari-arian ako. Importante 'yan. Hindi naman